Okay, good guys, no? So meron kaming ginagawa dito guys na AD1 error ng Whirlpool, no? So marami na tayong nagawa nito guys, yung mga ganitong problema, no, yung AD1 error. So share ko lang sa inyo guys, no, kung kayo po ay gumagawa ng AD1 error na wala kayong basic knowledge about electronics guys, no. So kailangan yung magpalit ng dalawang board, no, yung driver at saka yung main board. So ito guys, sinisilip-silip na nga namin to, no. Binaklas na namin guys yung pinaka main board niya. Then titingnan namin yung communication side. Kasi guys, ang AD1 error ay nasa communication side ang may problema diyan. No, dito sa area na to, no, sa may main board, dito sa autocoupler, mga resistor, i-check nyo diyan, yung transistor, i-check nyo. Then dito rin guys sa communication side, dito naman sa driver board. So dito ngayon nakita namin guys, dalawa ang may problema, no. Mayroong mga putok na resistor dito sa driver board. Mayroon din putok sa main board, no. So ngayon ito nga, check namin muna yung driver board. So may mga nakikita na kami dito guys na mga nag-change value na resistor, no. So ang AD1 error guys ng Whirlpool ay laging problema diyan yung resistor, transistor, no, yun yan, yung linya, yung line ng nasa board, no, yun lagi ang problema, no. So ito guys, dito mayroon din tayo ditong repairin mamaya sa main board, no. So unahin muna natin i-repair itong driver board, no. So resistor, transistor ang focus natin dito guys kapag AD1 error, no. So yan. So kung gusto niyo magpa-repair sa amin guys ng board, no, pagdating sa AD1, pwede nyong ipadala sa amin, no. So yan, kahit maulan guys, repair pa rin tayo dito, no. So yan, ito naman guys, ito ring nakita namin na may problema, no, dito sa kanyang main board. So isang resistor dito na 221 ay wala na, open na, no. So mega ohms na yung reading na kukuha natin. So papalitan lang natin yan guys, yung mga nakikita natin na change value na ng mga resistor. So ito po yung sinasabi ko sa inyo guys, kung wala kayong basic electronics, and kailangan nyo guys magpalit ng isang set na board kung magre-repair kayo ng AD1 error. Kasi kadalasan talaga guys sa AD1 error, dalawang board talaga ang tinatamaan dyan, no. So ayan, after natin mapalitan yung mga resistor na nag-change value, ayan na guys, no. So testing na natin, working na yan. Ayan, nagkakarga na siya ng tubig, no. So yun. So mga resistor ang kailangan natin tingnan. Tapos yung linya guys, kasi pag nagkakaroon ng mga carbonized dyan, nagkakaroon ng grounded, kaya nagkakaroon siya ng AD1 error, puputok yung mga resistor, no? So yun, no. So kung yun nga, kung wala kang basic electronics, magre-repair ka ng AD1 error, so isang set yung papalitan mo, no, yung control board at saka yung driver board para mapagana mo yung isang AD1 error, no. Pero kung meron ka namang alam mo naman mag-repair, no, so baybayin mo lang yung mga resistor. Okay, thank you.